DIY trapal pan na naka-bottom drain setup kagaya ng mga concrete pan at naka-standard 3 feet pa yung lalim, meron tayong ginawang ganyan. Ginawa nating grow out pan ng ating mga alagang koi. At eto kung paano natin siya ginawa, step by step process, panoorin nyo to sa video na to. Ito yung ginawa nating frame para sa wooden trapal pan na to. At ito yung sukat ng mga kahoy na ginamit natin. Sa taas na parte ay gumamit tayo ng 2x4x12 feet na kahoy, tapos yung sa baba at sa ibang side ng frame ay 2x3x12 feet naman yung ginamit natin. At sa poste naman ay gumamit tayo ng 2x2x12 feet, pero kung gagawin nyo to, mas mabuti gumamit kayo ng mas makapal na kahoy. Yung ginamit natin na kahoy ay coco lumber kasi mas mura siya. Tapos gumamit tayo ng 3 inches at 4 inches na pako. At para sa mga kahabi natin na walang mga leveling tools katulad ko, pwede pa rin natin mapantay na maayos yung ating frame gamit ang traditional na paraan. Gumamit lang tayo ng hose, tapos lagyan natin ng tubig, at yung paraan ng paggamit nito ay madali lang. Yung isang dulo ng hose ilagay sa kabilang dulo ng pan, tapos yung kabilang dulo naman ay ipapantay natin yung tubig. Maglalagay lang tayo ng guhit para makuha natin yung tamang level ng pan kung pantay na siya. Pero kung meron ka namang leveling tools ay mas mabuti at mas madali mo itong magagawa. Kung gagayahin nyo to, napakahalaga na lagyan nyo ng marine plywood or makapal na plywood yung wall ng frame para hindi mabigatan yung trapal na ilalagay nyo. Yung time kasi na ginagawa natin to, nagmamadali kasi tayo, kaya di na natin nakompleto yung materials na kailangan natin. Ito nga mismong frame ay tinipid natin sa kahoy. Yung original design natin ay hindi na nasunod. Pero thanks God pa rin, naging matibay naman yung frame. Mas matibay nga lang talaga to kung nasunod pa natin yung original design. Nagmamadali kasi tayo noon kasi kailangan na natin ilipat yung mga ginugroom natin na isda. Kaya eto, kulang yung mga materials. Yung nalagyan natin ng plywood, yung makapal na plywood, ay yung ilalim na part. Yung ibang parte, di na natin nalagyan. Ngayon, dito naman tayo sa piping ng bottom drain at skimmer. Yung bottom drain ay gumamit tayo ng 3-inch na PVC pipe. Tapos sa skimmer naman ay 2-inch. Dapat mas maliit yung pipe sa skimmer para malakas yung hatak ng tubig. Sa bottom drain naman ay standard na yung 3 inches na pipe. Take note pala, dapat separate yung pipe ng skimmer sa bottom drain para di maapektuhan yung flow ng tubig. Kaya eto, maghukay lang tayo ng 3-inch deep na lupa para maibaon natin yung pipings. Pagkatapos natin hukayin, ilatag natin yung piping para ma-check kung okay na ba yung hukay na ginawa natin. At kung okay na lahat, nakuha na yung mga tamang sukat, ay pwede na natin lagyan ng pandikit ang PVC pipe para masecure ito ng walang tagas. At eto yung ginamit natin na pandikit na mga pipe, itong Sherman Solvent Cement. Sa paggamit natin ito, ipapahid na natin ito sa PVC fittings kagaya nitong elbow. At dapat lagyan din natin yung PVC pipe na ipapasok natin itong solvent cement. Parang natutunaw yung PVC at pag nadikit na at tumigas na sobrang tibay na niya at di na talaga tatagas yung tubig. Ngayon pagkatapos matuyo ng mga pipings, ilalatag na natin ito sa ginawa nating hukay. Nung ginawa ko tong setup na to, diretso ko na tinabunan ng lupa yung mga pipings. Pero yung original plan talaga natin ito ay lalagyan natin ng semento or bubuhusan natin para mas matibay yung kapit ng pipings. Lalo na sa skimmer na parte. Mahaba kasi yung pipe ng skimmer natin, sagad kasi siya sa flooring ng pan, di katulad kung concrete pan yung gagawin mo na pwedeng sa gilid or sa wall ng pan ka magbutas para makonect sa filter. Etong sa trapal pan, kailangan sa bottom talaga or sa bottom ng pan. Kaya mas mabuti na lagyan or buhusan ng cement para di basta-basta magalaw yung piping ng skimmer. Binabangga din kasi ito ng mga isda natin. Tapos, need din natin tambakan ng lupa yung gilid ng loob ng pan para mas malalim yung center na part kung saan nakalagay ang bottom drain para yung mga dumi mag-slide na papunta doon, kagaya nitong ginawa natin. Ngayon maglalagay na tayo ng trapal dito sa frame na ginawa natin. Tapos gagawin din natin yung bottom drain at skimmer. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin binutasan yung trapal para maikabit yung PVC piping sa ating trapal. Ipapakita ko din sa inyo yung diskarte na ginagawa natin sa bottom drain pipe para malagyan natin ito ng takip. Napaka-importante nito para di mahigop yung mga isda na nasa pond papunta sa filtration system. Kaya ito, simulan na natin yung paglagay ng mga extra protection para di mabutas yung trapal na ilalagay natin. At ito, meron tayong available na mga sako, kaya ito yung unang layer na ilalagay natin. Make sure lang na malinis yung lupa o flooring ng pan, wala ng mga bato na pwedeng bumakat sa ating trapal. Meron din tayo nakitang lumang trapal. Magagamit natin ito pang dagdag extra protection. Ilalatag lang natin ito at para ma-secure, naglagay na din tayo ng U-nails para pang-lock nitong trapal. Susunod ay ilalagay na natin yung final na trapal
trapal na magiging trapal pan. At dahil nagmamadali nga tayo matapos itong trapal pan, sinubukan kong gumamit ng laminated sack na trapal para dito. At yun nga, na double pa yung trabaho natin. Kasi pagkatapos natin itong mailagay or mai-set up, nilagyan natin ito ng tubig at yun sa itaas na parte ng pan ay merong tumutulo na tubig. Dahil di kaya ng laminated sack yung pressure ng tubig at para siyang mapupunit. Pero pwede naman siyang gamitin basta sakto lang yung framing na gagawin natin. Dapat maglagay tayo ng marine plywood yung buong palibot ng frame para yun yung magsasalo sa pressure ng tubig at yung mismong trapal, ang trabaho lang niya ay mag-waterproof. Pero ito ipapakita ko na lang sa inyo yung pag-install ng trapal para malinis siyang tignan. Pero itong trapal natin ay pinalitan ko din ito ng rubberized at makapal na trapal. Ganito ko tinutupi para malinis tignan, lalo na yung mga gilid na parte para walang kulukulubot. At eto, natapos na natin maitag yung trapal dito sa ating frame at makikita nyo na sobrang linis ng pagkaka-install natin o pagkakalapat natin itong trapal, lalo na dito sa mga gilid-gilid niya. Napaka-importante niyan na maitupi natin ng maayos para maayos din naman siyang tignan at walang mga kulukulubot dito sa trapal ng ating pan. At ngayon gagawin naman natin yung bottom drain at saka skimmer. Napaka-importante nito kasi ito yung magsisilbing lock ng ating trapal. Ito yung design na ginawa natin. Nagputol tayo ng 3 inches pipe at nilagyan natin ng butas sa gitna dahil dyan papasok yung tubig at yung mga dumi ng pan. Yung malaking space yung panglock ng trapal, tapos yung manipis ay yung paglalagay ng takip ng bottom drain. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-install. First, hanapin muna natin yung butas at pag nahanap na natin, ganito yung gagawin natin. Yan, ganyan po yung kalalabasan niya. Huwag lang po masyadong i-aas hanggang dito. Ngayon, kunin po natin to. Ito po yung magiging pang-seal po natin dito. At ganyan lang natin siya install. Ngayon yung sa skimmer na part naman.